Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun, narinig nyo, yun ang soundtrack po. Bago, itong parang rockstar na si Tambayuda. Oo, kilala nyo ba si Tambayuda? Tingnan ko, sino ba yan si Tambayuda? Yun yung pinakamalaking crocodilos. Oo, yun ang crocodilos na malaking malaki. At meron siyang balibadi na si Lolong. Isipin nyo si Lolong, balibadi lang niya. Alright mga guys, dito mag-react tayo dito kay Ben Barubal. Ito matagal na idol ko na to, si Ben Barubal. Yan, shout out sa iyo. Maganda itong ginawa niya mga guys, nakakatawa. No? Dahil sa panahon ngayon, imbis na magalit tayo dito kay Tambaluslos, hindi tayo pwedeng magalit kasi talo tayo pag nagagalit tayo palagi. Mas maganda tawanan natin, kantsawan na din itong hinayupak na to. Ito yung tao na kailangan pa niya ng magbayad ng 5,000 para siya palakpakan. Yan, di ba? Tingnan, nakita niyo yung video niya. Grabe. Talagang winawaldas lang nila ang pera. At meron pa palang breaking news ngayon mga guys, na makikita niyo, i-flash ko dito. Ang Pilipinas ngayon for the last 6 months nagbenta ng 25 tons of gold. Hindi ko nakita yan sa mga headline sa mainstream media. Bakit hindi ito binabalita? Nandito sa Rappler yata yo. Ito sa Rappler. Ito, ang Pilipinas, makikita ninyo mga guys, that is 15% of our reserve. Binenta nito si ating Pangulong Bangag. Kanino bang gold dyan? Sa Pilipinas ba yan? O sa inyo yan yung ninakaw ninyo? Diba? Kasi hindi naman pwedeng magka-gold kayo ng ganun karaming tons-tons eh. Hindi nyo pwedeng angkinin yan, mga gonggong. Diba? Lokohin nyo kami. Nasa inyo lang yan, diba? Kasi ito, napabalita na this is 25 tons of gold na ibenta for the last 6 months. Makikita nyo ang data doon sa documentary. Pilipinas ang pinaka-numero 1 nagbenta ng gold. Oo, mga kababayan, did you know that? Ang tanong, saan ba napunta ang pera na yan? O bakit pa ang budget nga natin ngayon na 6 trillion, nag-additional pa nga tayo ng 1 trillion na utang. Tapos nagbenta ngayon ng 25 tons. Nasaan na yan? Anyari, Mr. President. Di ba? Alright, balikan natin to si Ben Barubal at saka tingnan natin tong si Tambayuda. Alam niyo naman ang mukha niya na sus, Ginoo ko dong. Gusto mo palakpakan ka araw-araw, magbigay ka ng 5,000 araw-araw sa mga tao. Maraming papalakpak sa iyo. Lakas mo manggatas pare. Gusto mo na namang maghari sa mga pondo? Minsan sa isang lugar sa Maynila, may pondong niyayari. Anong mupakigaga? Buhaya ang balat, pondo niya'y kagat-kagat, pati tinagong mga pamakinidnap ng ulo kong naubos ko. Nasakabutak dito ulo mo, at lahat ay nagtakabakit dito ikulong. Malakas ba ang timang umaabot sa tinang? Ang lahat ng pumalang walang pondong matitikman. Ayun. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Kailangan magbigay-bugay kay speaker na bunga ng may pito pang halang. Yan, totoo yan. No? Sa mga ayuda, kailangan magbigay-pugay itong ka-speaker. Bakit ganyan DSWD? Kay speaker ba yung DSWD? Para makinarya kasi mga guys, nakapunta ako minsan doon sa hindi pa ako nasabihan, no? Kasi nasabi ko na to sa dating vlog ko. Nakapunta ako minsan dyan. Yung ayuda-ayuda na yan. Puro pa-praise ito pang kay Tambaluslos. Tapos mag-i-initiate yung DSWD with the guidance of the Congress. Bakit ganon? Di ba? Ang kapal ng mukha ng mga... Kung gusto nyo ng pondo ay umupo pa na lang hanggang sa may nagpasya na mambaruban sa mga hayop. Iwasaki ng mga Pilipina sa Congress gumagapos na may channel masasik pa sa bagong pahinalonta. Sabay-sabay natin Ben! Natolda. Dahil sa malakas ang habit ng bilyones ang gamit sa ganun para mahirap magamit. Mama, sa loto ang iyong bata, walang nagawa yung mama. Tumama sa loto yung bata. Walang nagawa yung mama. Sino ba yung mama? Ito si Bangag. Ito ang
Ang nanalo ng loto, ito si Tambayuda. Parang nanalo ng loto araw-araw. Laki ng budget sa Congress, mga guys. Ba? Hi! Sana all, ganyan politiko. Para laging, grabe ba? Ito ang first time kong makita ganitong politiko, na grabe ang pera pinibigay. Halos araw-araw. Kahit hindi niya pera, pero advantage niya yun kasi siya ang nagbigay, di ba? Siyempre, yun. So, yun ang makapal na muka sa balat ng lupa na politiko. Tapos walang ginagawa itong administrasyon. Alam na alam ito Parang public na public ito. Public na public. Pati yung mga tauhan dyan sa government agency, yan sa DSWD, wala lang silang ginawa. Hinayaan lang nila itong si Tambayuda na every time pumapasok dyan sa ayuda, tapos may mga gatherings, ganyan. Yun ang nakakaway-kaway sa kanya. Yun ang mga nakatanggap ng ayuda. Di ba? Ang hirap pa doon kasi meron pa siya pa extra 5,000 kung sino papalakpak, kung sino mas malakas ng sigaw, ganyan. Gago. Tambayuda. Pumunta ka lang dito. Galaw-gaw na ni. Naunsa na ni. What happened sa Pilipinas, mga guys? Unti-unti na tayong nilalamon itong ganitong sistema. Wala na ito nung una wala na to, wala na. Talagang tinapos na ni Tatay Digong nito. Kasi pag mayroon pang mga ganyang tao, agad-agad maimbestigahan. Alam niyo naman natin sa Tatay Digong, di ba? Straightforward yan. Ngayon, unti-unti na tayong nilamon uli itong mga hinayupak. Pinsang may tama. Hari ng pundo. Kapal ang mukha nitong baboy. Ito ang hari sa tanang hari ng mga baboy. Yan. Kay Martin, biloko ng bangagat yung ka-unity, pinasagalang-alang dun sa pinsan niyang mukha na magbayawak ng kampihan sa Kongreso, yung malalakas ang tama, ang tunay na magnanakaw, yun ang pinakadakila. Lahat sila'y kurap, kaya yung bayan ay nagalit, ang kapal na ng pitaka, yung isa'y paating-ating, yung Kongreso masakal na po ay puro nanapat, hindi nyo matanggal, malakas pala sa mama na kasabi kay speaker, yung mga makakapal, mga rebelde sa Kongreso na akala mo banal, inikit na mga bata, wala sa katinuan, iniwan ng mga magulang para sa mga buwang, darating din yung araw, tinira yan at alikuran na huli na sa kamay ng kanyang bisan, ipinasok yung pondo diretso yung pera sa lonta. Ngayon alam nyo na ang kwento ni Martin Jabonga. Yan, Martin Jabonga. Kakampi na yan ngayon, itong mga makakaliwa, itong yung convicted, itong mga kriminal, nangidnap ng mga bata, mga guys, dinala sa bundok, huling-huli sila na sa Hator Ocampo. Hoy, Castro, gusto mo ibalik ko pa yung balita sa mukha mo. Yan, mga guys, ito si Castro, kung sa mga hindi pa nakakaalam dyan, convicted siya pero naka-bail siya sa kaso niya. Nag-appeal kasi siya tapos nag-bail. Kung ma-actionan agad yung appeal niya na ibasura, maibalik na agad ito sa kulungan. Doon ka, Castro. Doon ka. Ikaw na maghari doon sa sige-sige ko, hindi sa Sputnik. So, doon mag-representative ka doon. Bagay na bagay. Iba, mga guys. At ang halata ay ginagamit ito ni Tambayuda dyan sa Kongreso. Itong ginagawa niya attack dog. Pero may tali. Ang tali, pera. Tinalian niya pera ngayon. Pag magkabulabugan yan, yan, bibitawan na yan. Baka madiretso na sa kulungan yan. Kasi pwede namang i-complain yan sa ethics committee dyan sa Kongreso. Meron namang ethics committee. At least, may screen yung mga taong na kailangan may moral. Lang niya, convicted, andyan pa rin, di ba? Yan, tapos ginagamit pa ngayon ni Tambayuda. Ang hilas, maminahon, sa Bisaya pa. Sila pa ngayon na nagpa-speech na kailangan magpaliwanag because this is public interest. Public interest yung pagmumukha nyo.
Yung mga proyekto nyo, ginagawan ba na ng ganyang mga screening, ganyang mga investigation, ganyang mga tanungan? Public offices sa public trust. Yung opisina nyo, meron ba kaming trust dyan? Yan ang tanong eh. Itong Sinabrosas, ito lalo na itong si Raulol Duling. Ito si Raul, makakainis talaga ito eh. Hinayupak, ang dami ng ebidensya, ang daming testimonya sa iyo. Sige lang, bilog man ang mundo, no? Iikot at iikot yung yan, tapos darating ang panahon. And we will be there to make a vlog, make a commentary, make on everything para makita nitong mga hinayupak na mga kaliwa. Sila pa ngayon ang nagdadala ng mga realista, mga guys, dyan sa harap ng Kongreso. Nakikita nyo yung mga realista? May mga bata, kung tanungin mo, isa-isa yan, kung mawala ba si BP Sara sa pagka-vice presidente, gagaan ba ang buhay ng mga to? May kakainin ba kayo kinabukasan? Mayroong magkaibahan sa buhay nyo pag mawala ngayon si BP Sara dyan? Di ba? Bakit pa itong magpapapagod-pagod pa dyan, pupunta dyan sa rally? Makikita natin ng tanong, kung mawala itong vice presidente, magbago ba itong buhay nyo? Di ba? Mga gunggong, maniwala ba tayo sa inyo ngayon? Na ganyan ang pormahan nyo, na talagang seryosong-seryoso kayo na nanawagan, na ipatalsik na si BP Sara? O kahit na matalsik nga ngayon, ano bang magagawa nun sa buhay nyo? May magbago ba? Di ba? Mga gunggong. So, klarong-klaro itong mga, ito kasi dati ang mga katropa ni Ontiveros. Madam Ontiveros. Alam namin mga katropa mo yan kasi diyan ka galing eh. Diyan ka galing. Ikaw yung sumisigaw-sigaw diyan. Kung ano-ano ang pinupunit mo hanggang ngayon, pinapakita ko nga sa yung ugali mo lalabas at lalabas. Kita niyo guys yung pinunit niya kay BP Sara. Tapos kahit na ilang beses mo pa punitin yan. Kailangan mo na siguro sa psychiatrist. Magpa-check up ka na, Your Honor. Magpa-check up ka na. O mag-imbestiga ka kaya ulit tapos gawan mo ng batas na legal ang magpunit ng picture pag hindi mo gusto yung tao. Gago itong mga tulongges mga guys, no? Kaya patuloy tayo ang babantayan natin itong mga tambayuda. Tingnan mo na ang pagmumukhalit ng tambayuda. Hayahay. Kunti na lang ang panahon. Kunti na lang. Nananagot kayo. Dapat may mga ngayon, at least may mga gathering of evidence na laban dito sa mga ganitong pangungurakot sa kaban ng bayan para next administration, kung mayroong mga investigasyon mangyayari, at least may mga ebidensya na. Kasi magdokumentado lahat ng mga budget sa Congress. Isali na itong si Kimbo at saka itong si Abante. Comment na kayo dyan kung sino pang mas magandang isama sa complaint by next administration para ito masolve itong problema dito sa mga tulunggis. Harap-harapan itong mga buhaya mga guys. Kaya tayo ngayon tatawan-tawanan lang muna natin pero talagang babatikosin natin pag meron talagang sobrang effort. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Maraming salamat again sa mga bagong nag-subscribe at masayang-masaya ako. Umabot na po ako ng 10,000 subscribers! Yes! Thank you so much mga guys. Gusto ko sanang mag-live next time kahit sa cellphone na lang. Pag mayroon tayong issue na maganda, mag-live tayo. Alright, thank you for watching mga guys. And if you like to drop a comment, if you like to share, if you can. Alright, God bless you all.